Kamusta? Magandang araw. Nandito na naman tayo upang mag-aral ng math. Ang pag-aaralan natin ngayon ay yung mga terms na related sa set. I-review muna natin. Pag sinabi natin set, ito ay well-defined collection of objects. Pwede itong maging collection ng numbers, ng letters, ng months of the years, pwede rin ng animals, at iba't iba pang objects as long as they are well-defined and related to each other. So, yung unang term ay yung universal set. Ito ay denoted by the symbol U and contains all the objects or elements being considered na hindi umuulit. So, halimbawa, meron tayo ditong isang set. So, ito yung universal set. Tapos, makikita natin, merong ibang grupo. So, this is group A and this is group M na nasa loob siya ng universal set. Sa loob ng group A, merong heptagon, pentagon. Sa labas, merong triangle. Sa loob ng group M, merong square, rectangle, at rhombus. Ang bawat isang ito ay tinatawag nating element. So, merong 1, 2, 3, 4, 5, 6 elements ang universal set na ito. Gamit yung same example, let's define subset. Pag sinabi nating subset, isa siyang set kung saan ang mga elements niya ay members of another set. So, dito, meron tayong dalawang subset. So, we have subset A na binubuo ng heptagon at pentagon at subset M na binubuo ng square, rectangle, at rhombus. Subset siya kasi makikita nyo na itong dalawang to ay kabilang pa rin dun sa malaking set which is the universal set. Punta naman tayo sa null set. Pag sinabi nating null set, ito ay walang laman or empty set. Walang elements. So, ang null set ay subset ng kahit anong set. So, basically, meron siyang grupo pero wala siyang element. Wala siyang laman. Isa pang term na dapat nating tandaan ay yung tinatawag nating union o union of sets. So, yung simbolo para sa union of sets is yung malaking U. Yung A, U, M ay pwedeng basahin bilang A, union, M. So, ito ay nabubuo kapag pinagsama-sama natin lahat ng elements dun sa dalawa o higit pang sets. So, for example, meron tayo ditong set A saka set M. By the way, ang tawag natin dito ay Venn diagram. No? So, sa set A, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. And then sa M, kabilang pa rin yung 2 saka 4, we have 6, 8, and 10. So, dahil union, pinagsama-sama silang lahat. So, A, union M is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Isa pang term na dapat nating malaman ay yung intersection or the intersection of sets. So, yung simbolang ginagamit dito ay yung baliktad na U. Yung A intersect M ay set of all elements na common dun sa dalawang set. For example, we have set A and set M. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, and 10. So, ito yung example natin kanina. No? Mapapansin natin na yung set A, siya yung numbers 1 to 5. 1, 2, 3, 4, 5. And then yung set M naman, pag napansin nyo, ito naman yung even numbers from 1 to 10. So, we have 2, 4, 6, 8, 10. Yung intersection niya, o yung common sa kanilang dalawa, so, A intersect M is equals to 2 and 4. Meron din tayong tinatawag na disjoint sets. So, ito naman yung set na walang common element. So, halimbawa, meron tayong set A saka set M ulit. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, mapapansin natin, sa set A, puro siya odd numbers. 1, 3, 7, 5, saka 9. Sa
M naman, puro siya even number. So, 2, 4, 6, 8, 10. So, dito, etong area na to, yan yung wala siyang common. So, therefore, ang tawag natin sa dalawang dyan ay disjoint sets. Next is yung cardinality of a set. So, pag sinabi natin cardinality of a set, ito yung bilang ng elements sa loob ng set. So, kung wari, meron tayo ditong set, dog, rabbit, cat, bird, and fish. So, the cardinality of the set of common house pets is 5. So, kasi may 5 siyang pets sa loob ng set na yon. So, there are 5 elements in the set. Another term that we need to know is the complement. So, when you say complement of a set, normally it is denoted by a prime. No, yung comma dun sa taas. So, meaning it is a set of elements na wala sa set A, pero nasa universal set. So, for example, ito ang ating universal set, and then nasa loob niya yung ating set A. Meron din tayong set M. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Therefore, ang complement of A is 2, 4, 6. Kasi, ang A ay 1, 3, 5. At yung wala sa A pero nasa loob ng universal set ay 2, 4, 6. Pag naman consider natin yung complement of M, so M prime is equals to 1, 3, 5. Ito yung wala sa M, pero nasa loob pa rin siya ng universal set. So yung last term na dapat nating tandaan is yung difference of two sets. Pag sinabi nating difference of two sets, it is written as A minus M. So it is a set of all A elements not in M. So, halimbawa, meron tayong set A is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos, yung set M natin is 2, 4, 6, 8, 10. So, dito, malinaw na sa set A is a set of counting numbers from 1 to 10. Ang set M naman is the set of even numbers from 1 to 10. Therefore, pag kinuha natin yung difference ng dalawa, so, set A minus M is equals to 1, 3, 5, 7, 9. Yung mga terms na diniscuss natin, napakahalaga niya as we understand the set theory. Sometimes nako-confuse tayo, pero lagi natin tatandaan na pag sinabi natin sets, dapat well-defined groups of objects. So, meron siyang category, meron siyang organization. As we make this our keywords, yung well-defined, mas maiintindihan natin yung sets. Maraming salamat. Hanggang sa muli.